kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Dahil sa init ng politika sa ating bansa, simulang magkalamat ang relasyon ng dating magkaalyado na sina Presidente Bongbong Marcos at bise nito na si Sara Duterte, ay natabunan na ang ilang isyu dito sa Pilipinas. Dagdagan pa ng pagkakadala sa ICC ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung kaya tuluyan ang natabunan ng ilang mga balitang hindi na nagkaroon pa ng kaliwanagan. Isa na rito ay ang kinakaharap ng kinakakatakutan sa bilibid na dating Bureau of Corrections Director General. Walang iba kundi si Gerald Kitalig Bantag. Matagal nang may warrant of arrest si Bantag dahil sa pagkakaimplika ng pangalan nito sa pagkatumba ng broadcaster na si Percival Mabasa. Paboritong banata ni Percy lapit si Bantag sa kanyang programa, kaya nang matumba ito ay walang ibang idiniin kundi ang dating direktor ng Bilibid. Mula 2022 hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli si Bantag kahit na makailang beses na ring sinubukan ng PNP na hanapin ito sa mga lugar na dati niyang tinutuluyan, pero sadyang madulas si Bantag at palagi silang bigo para mahuli ito. Ngayong nasa posisyon na bilang PNP Chief si Police General Nicolas Torre III, ay nasa radar na niya ang hulihin at iharap sa husgado ang dating disiplinador ng Bureau of Corrections. Ayon pa kay Torre, base raw sa kanilang intelligence report ay wala silang natatanggap na ulat na nakalabas na ng bansa si Gerald Bantag. Kilala si Torre bilang epektibong pulis sa pagsagawa ng paghuli sa mga high profiles. Dalawa na ang nasampulan ni Torre nang kanya itong mapa sa kamay at iniharap sa kung saan daw sila nararapat. Ito ay ang magkaibigan sila Pastor Kibuloy at dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nasa radar din ni Torre ngayon ang karagdagang high-profile targets na sila Bantag, Harry Roque at dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III na siyang pangunahing suspect bilang utak sa pagbira sa isang Koreano. Ito ang kampanteng-kampante na pahayag ni General Torres sa kanyang plano para sa mga wanted na high-profile individuals na gusto niyang maidagdag sa kanyang listahan. Kailan nyo ba mahuhuli yung si Director General Bantag? Yan. Undergoing, ibang usapan ang kay Bantag dahil may warrant yan eh. Service of warrant yan. So yan, intelligence-led operations, sinahanap talaga namin yan. At meron naman tayong mga leads regarding that matter kung saan siya nagtatago. At tayo ay naglalagay lang ng resources para siya ay mahanap at maaresto. Hindi pa naman nakakalabas ng bansa? Based sa mga records, wala naman. Wala siyang exit eh. General, ang daming high-profile individuals na hinahanap ngayon. Si Atty. Harry Roque, si Bantag, at may iba pa, yung Colonel. Dati. Si Dumlao. Yeah. Si Dumlao. Paano po magiging approach natin sa pag-aresto sa kanila? May bago pa? Nakita niyo naman panghuling ginagawa natin pag high-profile eh. Ginagamitan natin yung intelligence talaga at saka kung may resistance, talagang ginagamitan din natin ng puwersa para hindi na sila makapalag at at the end of the day, mahuhuli natin sila at mapadala kung saan sila dapat dalhin. And most of the time, it is always in jail. Nasaan na ba tayo ngayon, General, sa paghahanap doon sa mga yun? Well, ongoing yan. Kahit nung sa CIDJ ako, ginagawa na namin yan. May mga nahanap naman tayo. Nakita nyo, ang dami namin nire-report ng mga wanted persons na mga nahuhuli namin, di ba? Hindi lang naman sila kasi ang wanted. So, may mga nahuhuli rin tayong iba pa na mga wanted na nandyan at large na dapat ay ibalik sa within the jurisdiction of the court, and they can only be brought to the jurisdiction of the court if they are first arrested. Sa pagkakataong ito ay mukhang malalagay sa pagsubok ang abilidad ni Bantag paano patuloy na takasan at iwasan ang mga otoridad na humahunting sa kanya. Kumbinsido ba naman si Bantag na hindi raw siya magkakaroon ng patas na trial sa kanyang kaso hanggat nasa posisyon si DOJ Secretary Boying Rimulya? Malaking challenge ito kay Bantag, ganun din kay PNP Chief Nicolas Torre III dahil talagang paninindigan ito ang pananaw sa kanya
nasa kalam pagdating sa paghahanap at paghuhuli ng mga high-profile individuals na wanted sa batas. Ikaw, naniniwala ka bang matatagpuan at mahuhuli ni Torre ang dating disiplinador ng Bilibid? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.